Lagi ka bang naghahanap ng kapayapaan pero pakiramdam mo'y parang laging may kulang? Parang kahit anong gawin mo, anumang tagumpay ang marating mo o gaano ka man maging abala, hindi pa rin sapat para maramdaman ang tunay na kapayapaan? Kung ganito ang nararamdaman mo, hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang gumugugol ng buhay sa paghahanap ng kapayapaan, sa yaman, sa relasyon o sa pagkilala ng mundo. Ngunit tila laging may puwang na hindi mapunan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may dahilan kung bakit hindi mo mararanasan ang kapayapaan na hinahanap mo? At higit sa lahat, paano kung sabihin ko rin sa iyo na mayroong isang hakbang na kailangan mong gawin upang matamo ang tunay na kapayapaan? Isang hakbang na maaaring lubos na baguhin ang iyong buhay? Sa video na ito, malalaman mo ang sagot. Maghintay hanggang sa dulo dahil ang impormasyong ito ay maaaring ang mismong sagot na matagal mo nang hinahanap. Lahat tayo ay nagnanais ng kapayapaan, kaya't natural lamang na hanapin ito sa mga bagay na tila makapagbibigay nito, sa kayamanan, tagumpay o relasyon. Ang mundo ay nag-aalok ng mga ito bilang sagot sa ating mga alalahanin. Sinasabi nito na kung magkakaroon ka lamang ng mas maraming pera, mas mataas na posisyon o perpektong relasyon, mararamdaman mo ang kapayapaan na hinahanap mo. Ngunit totoo ba ito? Bakit maraming tao ang mayaman o matagumpay sa mata ng mundo, pero nananatiling walang katahimikan sa loob? Bakit may mga taong nasa magaganda at maayos na relasyon, pero pakiramdam nila ay may kulang pa rin? Sinagot na ito ni Jesus sa Juan 14:27 nang sinabi niya, ang kapayapaan na ibinibigay ko ay hindi katulad ng ibinibigay ng mundo. Sa madaling salita, ang kapayapaan na iniaalok ng mundo ay pansamantala at may kondisyon. Hindi nito kayang punan ang malalim na pagkauhaw ng ating kaluluwa. Ito ang dahilan kung bakit kahit na makamtan natin ang mga bagay na inaakala nating magdadala ng kapayapaan, nauuwi pa rin tayo sa pakiramdam na tila may kulang. Marahil ay sinusubukan nating punan ang isang espasyo sa ating puso na tanging Diyos lamang ang makakapuno. Problemang pinagdadaanan natin, ang mga tao sa paligid natin, o ang kakulangan ng mga bagay na ating inaasam. Ngunit ayon sa Biblia, ang tunay na ugat ng kawalan ng kapayapaan ay hindi sa labas ng ating sarili, ito ay nasa loob, sa ating puso. Ayon sa Isayas 50:2, ang inyong mga kasalanan ang nagiging dahilan kaya't di ninyo maramdaman ang pagkalinga ng Diyos. Dahil dito'y tinalikuran niya kayo at hindi nakikinig sa inyong mga dalangin. Isipin mo ito, ang kasalanan ay parang pader na humaharang sa ating ugnayan sa Diyos. Kapag tayo'y nahiwalay sa Diyos, nawawalan tayo ng pundasyon ng tunay na kapayapaan sapagkat Siya ang nag-iisang pinagmumulan nito. Marami sa atin ang nakakaranas ng kawalan, ng kapayapaan, hindi dahil kulang tayo sa mga bagay sa buhay, kundi dahil mayroong isang espiritual na puwang sa ating puso na hindi matugunan ng kahit anong bagay sa mundo. Ang kasalanan ang pumupuno sa puwang na iyon, ngunit ito'y nagdadala lamang ng takot, pagkabalisa at kawalan ng katiyakan. Tingnan natin ang halimbawa ng isang tao na nawalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Maaaring siya ay nakakaranas ng yaman o kasikatan, ngunit sa loob-loob niya mayroong pakiramdam ng kahungkagan. Ito ang epekto ng kasalanan. Ito ay hindi lamang isang simpleng pagkakamali. Ito ang naglalayo sa atin mula sa presensya ng Diyos, ang bukal ng ating kapayapaan. Kapag tayo ay nasa ganitong kalagayan, madalas nating sinusubukang punan ang kawalan na ito sa iba't ibang paraan, sa trabaho, sa relasyon, sa tagumpay. Ngunit hindi nagtatagal na pagtatanto nating ang mga bagay na ito ay parang tubig na dumadaan sa ating mga kamay, hindi kailanman sapat upang magbigay ng kapayapaan na nananatili. Kaya naman, sa puntong ito, mahalagang tanungin ang ating sarili. Paano natin maibabalik ang ating koneksyon sa Diyos upang magkaroon ng tunay na kapayapaan? Ang tanong na ito
ang magsisilbing daan upang maunawaan natin ang susi sa kapayapaan na hinahanap natin. Ang susi na ito ay hindi nakabatay sa ating sariling kakayahan kundi sa plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Kung ang kasalanan ang ugat ng kawalan ng kapayapaan, ano ang solusyon? Ang sagot ay malinaw na makikita sa Biblia. Ang tanging daan patungo sa tunay na kapayapaan ay ang pagpapasakop ng ating buhay kay Kristo. Sinabi ni Jesus sa Mateo 11:28 hanggang 29, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mababang loob. Makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa." Napakaganda ng paanyayang ito. Hindi lamang ito pangakong magpapagaan ng ating mga pasanin, kundi isa rin itong pagtawag sa tunay na kapahingahan, ang kapayapaan ng kaluluwa na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang pagpapasakop kay Kristo ay nangangahulugan ng pagtigil sa ating pagsusumikap na gawin ang lahat sa ating sariling kakayahan. Kadalasan, sinusubukan nating kontrolin ang bawat aspeto ng ating buhay. Iniisip na sa pamamagitan nito ay matatagpuan natin ang kapayapaan. Ngunit ang totoo, ang ating sariling lakas ay laging limitado. Sa huli, nauuwi tayo sa pagkapagod at pagkabigo. Kapag sinabi ni Jesus na pasanin ang aking pamatok, ang ibig niyang sabihin ay ialay natin sa Kanya ang ating mga pasanin. Ang pamatok na mula kay Jesus ay magaan sapagkat Siya ang gumagawa ng mabibigat na gawain para sa atin. Sa pamamagitan ng pananampalataya, Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Isipin mo ang isang taong nalulunod sa dagat kung patuloy siyang magpapakahirap na lumangoy sa kanyang sariling paraan, mauubos ang kanyang lakas at siya'y lulubog. Ngunit kapag dumating ang tagapagligtas at inabot ang kanyang kamay, ang tanging kailangan niyang gawin ay kumapit at magtiwala. Ganito ang ginagawa ni Kristo para sa atin. Siya ang ating tagapagligtas at hinihintay niya tayong magtiwala sa Kanya at magpasakop sa Kanyang kalooban. Ang paglapit kay Kristo ay nangangahulugan ng pagtitiwala na ang Kanyang plano ay mas mabuti kaysa sa sarili nating plano. Nangangahulugan ito ng pagsuko ng ating mga alalahanin, mga kasalanan at mga ambisyon sa Kanyang mga kamay. Kapag ginawa natin ito, makakamtan natin ang kapayapaan na hindi nakasalalay sa mga panlabas na kalagayan, kundi sa presensya ng Diyos na nasa ating buhay. Kapag isinusuko natin ang ating buhay kay Kristo, hindi ibig sabihin nito na mawawala ang lahat ng ating problema. Ngunit nangangahulugan ito na hindi na natin kailangang harapin ang mga ito ng mag-isa. Sa halip, naroroon si Jesus na kasama nating nagdadala ng ating mga pasanin. Siya ang nagbibigay ng lakas, kaaliwan at katiyakan sa gitna ng mga pagsubok. Ngayon, tanungin ang iyong sarili, handa ka bang ibigay ang iyong buhay kay Kristo? Ito ang unang hakbang tungo sa kapayapaan na hindi kailanman kayang ibigay ng mundo. Kapag natutunan mong magtiwala at magpasakop kay Kristo, mararanasan mo ang kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Ang kapayapaang ito ay hindi nakabatay sa ating mga sitwasyon o kalagayan. Ito ay isang kapayapaan na nagmumula sa Diyos at tanging Siya lamang ang makakapagbigay nito. Sa Filipos 4:7 sinasabi, "At ang kapayapaan ng Diyos na lampas sa lahat ng pagkaunawa ay magbabantay sa inyong puso at isipan kay Kristo Jesus." Ang kapayapaang ito ay hindi kailanman magiging sanhi ng ating mga tagumpay o kung gaano ka-ideal ang ating buhay. Sa halip, ito ay isang katiyakan na naroroon ng Diyos sa ating mga buhay, anuman ang ating pinagdadaanan. Isipin mo ang isang tao na dumaan sa napakaraming pagsubok. Marahil siya ay nawalan ng trabaho, nagkaroon ng mga problemang pinansyal o dumaan sa matinding sakit. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nakikita pa rin ang kapayapaan sa kanyang puso.
Hindi siya nagpapadala sa takot, kundi nagtitiwala siya sa plano ng Diyos sa kanyang buhay. Ang uri ng kapayapaang ito ay hindi kayang ipaliwanag ng mundo, sapagkat hindi ito nakabatay sa mga pangyayari kundi sa relasyon ng tao sa Diyos. Ito ang uri ng kapayapaang inaalok ni Jesus, isang kapayapaang magbabantay sa ating mga puso at isipan. Ang ibig sabihin ng magbabantay ay nagiging isang proteksyon para sa atin ang kapayapaang mula sa Diyos. Kahit na tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kanyang iingatan at gagabayan tayo upang manatiling matatag sa ating pananampalataya. Isang magandang halimbawa ng ganitong kapayapaan ay makikita sa mga unang Kristiyano. Marami sa kanila ang pinahirapan, ipinag-utos ang kanilang kamatayan o inusig dahil sa kanilang pananampalataya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nakita nila ang kapayapaan na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Ang mga apostol ay nagpatuloy na naglalakbay, nagtataguyod ng mga simbahan at nagbabahagi ng ebanghelyo sa kabila ng mga panganib sapagkat alam nila na ang Diyos ay kasama nila. Ganon din sa ating buhay. Kapag natutunan nating magtiwala sa Diyos, ang ating pananampalataya ay magiging isang kalasag laban sa mga alalahanin at takot. Hindi na natin kailangang mag-alala tungkol sa ating hinaharap dahil alam nating ang Diyos ay may plano para sa atin. Kapag sumuko tayo sa Diyos at tinanggap ang kanyang kapayapaan, hindi na tayo maghahanap ng kapayapaan mula sa mga bagay na pansamantala. Hindi natin kailangang maghanap ng kapayapaan sa kayamanan, tagumpay o relasyong panlabas. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa presensya ng Diyos. Kaya magtiwala ka sa Diyos at magpasakop sa kanyang plano. Ang kapayapaang nagmumula sa kanya ay magbabantay sa iyong puso at isipan at magbibigay ng kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Ngayon tanungin mo ang iyong sarili, ano ang pumipigil sa iyo upang lubos na magtiwala at magpasakop sa Diyos? Ano ang mga hadlang sa iyong buhay na nagiging sanhi ng takot, alinlangan o hindi pagpayag na sumunod sa kanyang kalooban? Maraming beses tayo ay natatakot dahil sa mga hindi natin nakikita o kaya naman ay nahihirapan tayong bitawan ang mga bagay na nagdudulot ng pansamantalang kaligayahan. Ngunit ang tanong ko sa iyo ngayon ay, handa ka na bang magtiwala ng buo sa Diyos at tanggapin ang kanyang plano para sa iyong buhay? Kapag ginawa mo ito, kapag sumuko ka at magtiwala kay Kristo, makakamtan mo ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Hindi mo na kailangang maghanap pa ng mga solusyon mula sa material na bagay o pansamantalang kasiyahan. Sa halip, mararanasan mo ang isang kapayapaang nagmumula sa Diyos na magbabantay sa iyong puso at isipan sa kabila ng mga pagsubok. Kaya lumapit kay Kristo ngayon, tanggapin siya sa iyong buhay at maranasan ang tunay na kapayapaan na matagal mong hinahanap. Bilang pagtatapos, nais kong ibahagi sa iyo ang isang napakagandang talata mula sa Juan 16. Sa mundo'y makakaranas kayo ng kapighatian, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang mundo. Ang mga pagsubok ay hindi maiiwasan, ngunit si Jesus ay nagtagumpay na sa mundo at ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang kapayapaan. Huwag matakot, sapagkat sa kanya tayo ay may pag-asa at kapayapaan na walang hanggan.